harap ng anak mo. Grabe to. Grabe. Mga kababayan, nakikita nyo po yan. Grabe tong ginawa ng ginawa ng Nakakasama na overkill to. Pinagpraktisan kasi ni KOJC Part 2 itong ginawa kay PRRD. Praktisado na po ni Torre dahil sa ginawa nila sa siege dyan sa Davao, sa KOJC. Sanay na sila ng ayan makakaki mo yung immediate power. family, hinahablot-hablot na Anong klase ninyo? Anong klase, ba't kayo nagpagamit? Napakasakit nito, mga boss. Alam mo, lumaban tayo sa katiwalian Kasama tayo ni Pangulong Duterte na nilabanan lahat Troll. Ha? Sige, pakinggan po natin yan. Anong kasalanan ko? Dito! Huwag mo sa tayo bana. Huwag mo sa tayo bana. Hindi! Huwag mo sa tayo. Presunod. Akin na yung anak ko! Huwag yung... Akin na yung anak ko! Akin na. Halika yung anak ko. Don't do it personal. Akin na lang ako. Anong kasalanan ko? Grabe, no? Yun ang tanong ni Pangulong Duterte. Anong kasalanan ko? Anong kaso niya? Anong kasalanan ko para gawin nyo to sa akin? Grabe ito. This will go down in history ng pinaka-worst talaga na gobyerno. Para sa akin, there's no worse government than this. Ito yung mga pagkakataon kung gaano ako ka-proud sa sarili ko bilang isang Pilipino. Noong panahon ni Duterte, ngayon hiyang-hiya ako sa sarili ko na ako'y isang Pilipino. Pumunta ako dyan. Ako po ay nandiyadyaan kanina. Sumisigaw kami ng Duterte. Pero kahit gaano kalakas yung sigaw namin, walang magagawa yun. Bakit? Kasi naglagay tayo ng mga tao sa kapangyarihan na hindi naman dapat nandiyan Hindi kayo lahat nakinig Yan ang sinasabi natin Kaya mag-iingat po tayo sa pagboto. Hindi po sinabi ng dapat nakinig na tayo kay Tatay Digong. Una pa lang sinabi niya na yan. Nung eleksyon, ito hindi na panahon para magsisihan, pero ingatan po natin dahil kasi ang isang taong pero kailangan insecure. coach Kailangan nating i-reiterate sa utak ng mga Pilipino na dapat Matuto magbago na tayo 6 na taon Alam mo yun, pagkatapos mula sa Pangulong Marcos Sr. hanggang kay Pinoy, binabalahura ang mga Pilipino Nagkaroon tayo ng 6 na taon na break. Tapos ibinalik natin, mas malala pa. At wala nang alisan yan. Wala na po. Wala na. Naalala niyo sinabi ni Pangulong Duterte, pag nakauli yan, kayo bahala. Pag hindi yan umalis dyan, bumaba dyan, kayo bahala. Eto na po. Oo, hindi po kayo nakinig. Binigyan tayo ng Diyos, ng isang Duterte, para ipakita po sa atin na pag matino ang leader ng bansa, ay maraming magagawa na kabutihan sa kanyang bansa, katahimikan, kasaganaan. Wala, hindi po tayo nakinig. So ngayon, pinarurusahan tayo ng Diyos. Pinauulanan tayo ng mga drugista. Pinauulanan tayo ng mga adik. Eto partner, nakakahiya ito, hindi lang sa mga Pilipino, hindi lang dito sa ating bansa. Ito ay nakakahiya dahil ngayong pinag-uusapan tayo ng buong mundo na ang Pilipinas ay walang gumaganang hustisya. Dahil dating presidente na pinakamamahal ng sambayan ng Pilipino, ipinagkanulo ng mga demonyo para mapunta. Nako. Anyway, sana magkaroon pa ng eleksyon dahil alam ko, sure win na ang PDP rito dahil sa ginawa kay Tatay Digong, yung puso ng Pilipino talagang lalabas na dito. So, alam ko mananalo ang PDP. Ang tanong lang dito, magkakaroon pa ba ng eleksyon? Ako hindi na magdududa kung ano ang mangyayari sa Pilipinas. Lalaganap ang droga, lalaganap ang krimen. Wala na.
sa tingin ko, maraming Pilipino mangangamatay na sa gutom. Sa loob, kuya, sa loob. Pinagtanggol pa natin ng lumalaban sa droga. Mas ginugusto pa natin na hayaang lapastanganin ang sumusugpo ng droga. Nako. At sa mga nagbubunyi ngayon, marami ngayon nagbubunyi, partner. Nagbubunyi ngayon ng makakaliwa. Nagbubunyi ngayon yung mga dilawan. Sabi ko nga, nasa isang bansa pa rin naman tayo ngayon eh. Whatever yung pang-aabuso na nararamdaman ng Pilipinas ngayon, nandoon pa rin naman kayo sa Pilipinas eh, na inaabuso ngayon eh. So, magbunyi lang kayo, sabi nga natin, hindi naman habang panahon, nasa, kumbaga ang gulong ng buhay, umiikot yan. At si partner Jay Sonza, nandito yata siya sa linya natin. Oh, Sir Jay. Yes, sir. Magandang gabi po sa inyo. Isa pong mapang-abusong gabi sa iyo, Idol Jay Sonza. Anong masasabi mo rito na isa kayo na si dating Pangulong Duterte sa eroplanong ito na mukhang huling pagkakataon na nating makikita si Pangulong Duterte nito. Ano sa tingin ninyo? Nalulungkot ako para sa Pilipinas, no? Kasi unang-una ito ay sampal sa kasarinlan ng bansa, no? Na ang mga opisyal ng Republika ang nagkanulo sa kanyang mamamayan at dating Pangulo pa man din, no? Sa na kanila pang sinubo, no? Imbis na proteksyonan yung Pilipino, ibinigay pa ng ganun in silver platter or in a golden platter sa isang entity na wala naman jurisdiction sa atin. So, yun ang unang nakakalungkot. Pangalawa, may tanong ko eh. Nasa labas na ba ng Philippine airspace yung aeroplano? Wala pa. Nandito pa po yata, Sir Jay. Kasi kung nasa loob pa siya ng Philippine airspace, kapag ka nakakuha ng kopya, sila Atty. Lambino, sila Atty. Bobet, mula sa Supreme Court ng hard copy ng TRO, how will the government respond? The executive ba, the PNP, the DILG, the Armed Forces of the Philippines, the Department of National Defense? Yun ang malaking tanong eh. Actually, yan nga din po. Ba nila aeroplano? Yan din po ang tanong namin kanina, Sir Jay. O na kung halimbawa, biglang lumabas yung TRO, tapos nasa ibang bansa na si Pangulong Duterte, mababawi pa ba natin siya using yung TRO natin na ang jurisdiction nandito lang sa Pilipinas? Dahil, anong tawag nito? O ibibitay natin pati warik si Torre kung ano kaya ang gagawin natin bilang bansa. Ayun ang hindi natin talaga alam, Sir Jay. At pare-parehas tayong nagtatanong, balita nga natin, hindi alam kung saan dadalhin. Kaya nga kanina pa, nung nagko-coverage pa ng maaga, sabi ko, number one, kailangan makuha natin yung flight plan ng eroplano. Pangalawa, kanino registry yung eroplano? Sino ang nagrenta niyan? Dahil ako, malaki ang duda ko kasi sabi nila galing ng Netherlands yung eroplano. I doubt it very much, no? Kung manggagaling yan, although may kalakihan yung Learjet na yan na sinasabi nila, no? I think it's an 11-seater Learjet, no? Pero maraming may mga layover, stopover yan na maggagas eh. Sir Jay. Hindi nito kaya yung malayuan eh. Sir Jay, may Master Judea po ito. May katanungan lang po sana ako, no? Para na rin po sa kapanatagan at kaalaman ng ating mga kababayan, itong pangyayari po na ito na madadala si PRRD dyan sa Netherlands, sa The Hague. Sa tingin mo, may pag-asa pa ang Pilipinas?
Kaya nga yung last post ko kanina, God Save the Philippines eh. Kasi tingnan mo lahat ng nono ginawa. Number one, walang original na kopya ng warrant of arrest. Sa makatuwid, from all indication, fake yung warrant of arrest. Kasi mismong sa website ng ICC, walang issuance ang warrant of arrest eh. Walang nakapost na warrant of arrest eh. Kahit sa iyo sinasabi lang red notice, wala namang red notice. So, doon pa lang mag-iisip ka na eh. Pangalawa, itong eroplano, sinong kumuha ng eroplano yan? Di umano. Anong registry? Kaya nga, Di umano may kumakalat nga pong balita na ang may-ari daw yata nito, si Congressman Zaldico. Ito ay hindi pa po kumpirmado. Sana sumagot si Congressman Zaldico na pabulaanan niya ito. Pero yun po yung mga kumakalat ngayon dito sa social media. Partner, basahin ko lang to Sir Jay. Matay kong tingnan yung eroplano. Kamukha siya ng sinakyan ni Speaker Romualdez nung mag-special flight siya going to New York. Yun lang. Nung nagkaroon ng counter rally doon sa Maisog rally ng Maisog USA. Ayan RP. RP. Ano ba yung RP na yan? Republic of the Philippines ba yan? C5219. RP sa Pilipinas yan, registry. Ayun. Kaya nga sabi ko nga kung So hindi sa Netherlands galing. kung makakakuha ng kopya yung ating air navigation senior correspondent Cherry, Kanino yan? malaman natin kung anong registry ng aeroplanong yan. Ay. Basahin ko lang yung isang komentaryo dito ng nanonood sa atin. Saka yung importante dyan, sinong piloto? Ano ba, dayuhan ba yung piloto, Pilipino? Kasi, ang tanong ko nga dyan kasi pinasama nila yung Air Force nurse, ewan ko kung may doktora kasama. Paano sasakay yung pabalik? At whose order? Sino pumirma ng travel order ng mga military officers na sumama kay Presidente Duterte? Daming tanong Tsaka usually ba, Sir Jay, kapag nag-i-issue ng mga ganitong warrant, since Interpol, yung sinasabi nilang nakipag-usap sa atin, dapat ba mayroong representative ng Interpol at saka ng ICC pag siniserve itong warrant na ito? Oo. Kasi hindi naman pwedeng manghuli ang Interpol. Red notice lang yun Ibig sabihin, magbabantay lang sila. Makakapanghuli lang sila pag meron silang karampatang warrant of arrest na hawak galing sa kung saan mang korte yan, kung sa Germany, kung saan, kung saan mang galing, o sa Japan. Basta may wanted na nasa Pilipinas, tapos hihingi ng tulong, at hindi sila pwede ang umaresto. Magko-coordinate sila sa unang-una, sa Foreign Affairs, pangalawa, sa DOJ, sa Office of the Solicitor General, kung saan man, no? Tsaka ito pa isang tanong, Sir Jay, initially, ang plano, si Pangulong Duterte lang, walang kasamang iba. Correct. Yun ang initial na plano. Ngayon, bakit may kasama na? Sinong pumayag? At nasa protocol ba na yung pumayag kasama sa protocol? Or nasa jurisdiction ba niya yung pagpayag niya na may kasama si Pangulong Duterte? Kasi parang sila na nagdidesisyon dito, Sir Jay. Ang una sigurong tanong dyan sino bang kumumpas nito simula kagabi? Kasi wala si Presidente Bongbong dito. Wala si Senate President Escudero dito. Wala si Speaker Romualdez dito. Sinong OIC? Sinong taong bahay? Sino ang may authority na i-execute? Remember, May sabi-sabi, Sir Jay, na mama kay Torres sa airport ay ang Philippine Transnational Crime Office under the Office of the President yan, kapatid, no? So, hindi pwedeng gumalaw yan walang kumpas o bindisyon galing sa Office of the President. pero may sabi-sabi, Sir Jay, na nasa
The Hague, Netherlands na daw itong ating DOJ Secretary. Sino? Si Boying? Yun ang isa pang narinig natin kanina na hindi pa rin naman kumpirmado. Pero yun yung bali-balita. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banyatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo